So, magandang gabi sa lahat sa ating mga kapatiran sa mga oras na ito sa iba't ibang dako ng digdig, no, na nakikinig at susubaybay po sa ating programa. Jesus, kagaan mga kubos. Magandang gabi po sa inyong lahat yan. Sa Canada, sa Saudi Arabia, sa Dubai, sa Morocco, sa Kuwait. At ganun din no, sa ating mga kapatiran dyan sa Spain, sa Japan, sa Australia, sa USA. At ganun din sa ating mga kapatiran dyan sa Singapore, no, sa Hong Kong, at saka sa Taiwan. So lahat natin mga kapatiran dyan sa Taiwan, especially sa mga Pilipino at saka sa mga Ilocano speaking, no, natin mga kapatiran sa Taiwan. Pipray po kami sa inyo na is proteksyonan po kayo ng ating Panginoon, no? Kasi lahat, alam natin lahat tayo, hindi pa naman tayo ready, no, na i-judge no, sa ngayon. Kaya our prayer, my personal prayer for you there is that God will protect you, no, may protect you and give you, no, a safe condition, no, in order na yung mga families ninyo dito ay hindi mag-alala sa inyo dyan. Good evening din, no, sa ating mga kapatiran dito sa ating bansa, dito sa ating bansa sa tatlong malalaking island na hinati po ito ng karagatan sa ating mga kapatiran din sa Luzon. So magandang gabi po sa natin sa Luzon at sa lahat ng mga lalawigan, rehiyon o lungsod, no, dyan sa Luzon. So binabati po kayo ng magandang gabi po sa inyong lahat yan, no, sa mga oras na ito, no, brothers and sisters. Diyan sa ating kapatiran dyan sa Laguna, no, dyan sa Mimaropa, no, at saka sa iba pang rehiyon at iba pang mga lalawigan at lungsod dyan sa Luzon, no, brothers and sisters. No, good evening sa lahat sa inyo dyan sa mga oras na ito. At ganoon din, no, magandang gabi din sa ating mga kapatiran dyan sa buong Mindanao, no, sa mga oras na ito. Binabati ko rin kayo na magandang gabi po sa inyong lahat. Yan sa buong Mindanao, sa southern, sa northern, no, part ng Mindanao. Ay, magandang gabi po sa inyong lahat yan sa mga oras na ito. Binabati ko po kayo lahat yan sa Mindanao. At saka kahit saan man kayo dyan na rehiyon o lalawigan na napabilang dyan sa Mindanao. So magandang gabi po sa inyong lahat dyan sa mga oras na ito, brothers and sisters. At ganoon din, binamati natin ating mga kapatiran sa dito sa Central Visayas, nasa Visayas, dyan sa Cebu. At ganoon din sa mga karatig lalawigan at lungsod, no, ng Cebu. So magandang gabi po sa inyong lahat dyan, no, brothers and sisters, dyan sa Toledo, sa Bantayan, at sa Midilin, at sa iba pang mga lalawigan dyan sa Cebu. So magandang gabi din, no, sa ating mga kapatiran dyan sa Eastern Visayas, dyan sa Tacloban, sa Bohol, sa Samar, at sa Leyte, at saka sa iba pang mga lalawigan at lungsod, no, dyan sa sa Eastern Visayas. So magandang gabi po sa inyong lahat dyan, no, brothers and sisters. At ganoon din dito sa atin sa Western Visayas, no, magandang gabi po sa lahat sa inyo. Unang-una sa lahat, dyan sa Negros Island, sa Negros Oriental, at saka ganoon din sa Negros Occidental. Sa mga lalawigan na saklaw ng Negros Oriental, magandang gabi sa mga lungsod, no? Ganoon din sa Negros Occidental, no? Diyan sa mga kapatiran yan sa Himamaylan, magandang gabi po sa Negros Occidental sa inyong lahat yan, brothers and sisters. At kasama sa binabati natin yung mga kapatiran dito sa Panay Island, una dito sa lungsod ng Iloilo, no, sa may 180 barangays and 7 district dito sa City of Iloilo. At ganoon din, no, sa San Camandian, no, na bilong na barangay dito sa lungsod ng Iloilo. Binabati po kita ng magandang gabi. At ganoon din, no, sa 42 municipalities sa mga component city sa province of Iloilo, dyan sa lalawigan ng Iloilo. Magandang gabi at lahat sa inyo dyan, brothers and sisters. At ganoon din, binabati din natin, kasama sa binabati natin at mga kapatiran dyan sa buong
lungsod ng Rojas City, at saka sa lalawigan ng Capiz, sa 16 municipalities sa lalawigan ng Capiz. Magandang gabi po sa lahat-lahat yan sa inyo. At kasabay sa binabati natin yung mga kapatiran yan sa buong lalawigan ng Aklan, buong lalawigan ng Antique, at saka buong lalawigan ng Guimaras. So, magandang gabi po sa inyo lahat yan, brothers and sisters, no, sa mga nakikinig, no, sa ating programa sa mga oras na ito. At nanyayahan ko po kayo, no, na paki-share, no, yung ating program para yung mga topics natin dito ay marinig doon natin mga kapatiran, especially sa mga hindi ko kilala. So, basahin muna natin yung mabuting balita sa oras na ito, brothers and sisters. Nakasaad dito, that very day, the first day of the week, two of Jesus' disciples were going to the village 7 miles from Jerusalem called Emmaus. And it happened that while they were conversing and debating, Jesus himself drew near and walked with them. But their eyes were prevented from recognizing him. He asked them, "What are you discussing as you walk along? What sort of things?" They said to him, "The things that happened to Jesus the Nazarene. How our chief priests and rulers both handed him over to a sentence of death to redeem Israel. Some women from our group, however, have astounded us. They were at the tomb early in the morning and did not find his body. They came back and reported that they had indeed seen a vision of angels who announced that he was alive. And he said to them, 'Oh, how foolish you are, how slow of heart to believe all that the prophets spoke. Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory?' Then, beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them what referred to him in all the scriptures. As they approached the village to which they were going, he had the impression that he was going on further. But they urged him, 'Stay with us, for it is nearly evening, and the day is almost over.' So he went in to stay with them, and it happened that while he was with them, at table he took bread, said the blessing, broke it, and gave it to them. With that their eyes were opened, and they recognized him, but he vanished from their sight. So they set out at once and returned to Jerusalem, where they found gathered together the 11 and those with them, who were saying, 'The Lord has truly been raised and has appeared to Simon.' Then the two recounted what had taken place on the way, and how he was known to them in the breaking of the bread." So it is clear, brothers and sisters, no, na hindi talaga klaro para sa kanila yung resurrection ni Jesus, even to his disciples. Sa lahat-lahat sa kanila talaga, hindi talaga klaro yung kanyang muling pagkabuhay. Although, nakasulat na, ngunit hindi talaga klaro para sa kanila. Kasi pag klaro sa kanila, they recognize early, no? But, hindi nila talaga, kahit si Mary, hindi talaga niya nakilala. So, they did not expect those things, no? But, no, later, no, kinonfirm natin Panginoong Jesucristo na siya talaga ay muling nabuhay. But actually, what very significant, so yung pinaka-importante, yung breaking of bread. No, after the breaking of bread, doon pala nila na-recognize, no, na Jesus pala yung kasama nila. So, brothers and sisters, no, yun ang ating pinakita dito. At saka, no, iba, no, yung presence ng ating Panginoon. He interpreted the book of Moses, no, and all the letter, no, of the prophets to them. Ibig sabihin,
Interpreted, ibig sabihin na yung lahat ng sinulat ni Moses at saka lahat ng mga sinulat ng mga propeta ay nakatungkol sa kanya. So yung interpretation is kasama na nila. Kaya sinabi niya noon, ngunit hindi talaga sigurado yung mga tao noon, even his disciples, na sa kanyang muling pagkabuhay. At ganoon din sa ating brothers and sisters na ngayon. Nagsiselebrate lang tayo ng Easter Sunday first, no, Easter season. Ngunit ano ba kasigurado ikaw at saka ako yung ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo? Kasi, no, pag sigurado tayo na si Jesus ay muling nabuhay, step by step yung pagkaalam natin ito. Ano bang purpose bakit muli siyang nabuhay? Ano bang purpose bakit muli siyang nabuhay? So, ibig sabihin, yun ang question. The purpose, no, na muli siyang nabuhay para ipaalam sa atin, no, na tayo din ay muling mabuhay. Kasi pag hindi siya kung wala siya, hindi siya muling nabuhay, tayo din ay hindi rin muling mabuhay. Yan isang rason, no, dyan. Ngayon, ano bang effect, no, dahil nalaman natin na si Jesus ay muling nabuhay at yung kanyang muling pagkabuhay ay para sa atin yon, no? Not only, no, the triumph over the enemies, no, the final, no, the climax sa kanyang mission, the triumph sa kanyang no, hindi lang yun, no? Kung hindi, no, yun din, no, para rin tayong muling mabuhay. So, sigurado ba tayo? Almost sigurado ba tayo dyan sa sineselebrate natin, sa ginugunita natin, no, na resurrection? Kasi kung sigurado tayo, brothers and sisters, at alam natin na tayo ay muling mabuhay. So, pag no, ngayon, alam natin muling mabuhay, yun ang reason na nabuhay si Jesus. Sino bang mabuhay? Sino bang ma-resurrect? Righteous lang ba? Or righteous and sinners alike? No. Righteous and sinners alike. Yun ang kuhan dyan. Kasi, the purpose ng resurrection ni Jesus is, no, unang-una, na pinatunayan niya, natalo niya yung kasalanan, na sin. Pangalawa, pinatunayan, natalo niya yung kamatayan. Pangatlo, pinatunayan niya, no, na ikaw at ako ay muling mabuhay din, no, kagaya sa kanya. Yun ang pinatunayan niya doon eh. Kasi pag namatay siya, kahit naghirap siya at namatay siya, at hindi siya muling nabuhay, parang baliwala. Kaya sinasabi na sa atin dito ni St. Paul sa 1 Corinthians chapter 15, kasi sinasabi niya, kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, sigurado, nandyan pa rin kayo hanggang ngayon sa inyong kasalanan. Kasi, kahit ano pang nangyayari kay Jesus, no, pag hindi siya muling nabuhay, sa kasalanan pa rin yan pa rin yung kasalanan. Hindi pa rin tayo nanalo doon. Wala pa rin panalo doon sa kasalanan. Then, yun, ang kinakatakutan ng tao na siya ay mamamatay, yun, tinanggal ni Jesus yung kinakatakutan ng tao na mamamatay siya dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Kasi, no, yung muling pagkabuhay ni Jesus, yun ang nagpapatunay na tayo ay muli din mabuhay. Kahit mamamatay tayo, ay muli tayong mabubuhay. So ngayon, next gen, brothers and sisters, ang question, sino ba ang mabubuhay? Kaya palagi natin mababasa sa Skriptura, no, sinasabi diyan, yung righteous ay siya lang magkaroon ng buhay na walang hanggan. How about the sinner? No? They have no eternal life. They have no eternal life. Then, sino muling mabuhay? Ang katawang mabuhay, sino? No? Righteous lang? How about the sinners? Hindi muling mabuhay yung katawan ng sinner? Yun ang isang tanong, brothers and sisters.
na pinatutunayan dito, no, ng Skriptura sa atin. It's even Jesus Himself, no, nagsabi nito. At mismo sa Old Testament, diyan sa Book of Daniel, sa chapter 12, starting from verse 1 to 12, nababasa natin yan. No? And then, sa kay St. Paul, no, yung sinabi ni St. Paul, yung tinistify niya sa harapan ni Felix, no, ano sabi niya doon? No? Wala akong sinabing iba. No. Sinabi ko lang na mabubuhay ang tao, makasalanan man o mabuti. At doon ako nila inaccuse, sabi ni St. Paul. Inaccuse nila ko kasi nagsalita ako. Pero sabi natin, ulitin natin. Kaya para malaman natin, brothers and sisters, yung talagang yung ano dyan. Ito sabi ni Jesus. No? Sabi ni Jesus, I have the same hope in God that these themselves have, namely that all people, both the good and the bad, will rise from death. So, will rise from death. No? Tapos niya, except, no, for one thing I called out when I stood before them, I am being tried by you today for believing that the dead will rise to life. Pero sabi ni St. Paul, isa lang yung sinabi ko. Bakit tinatry niyo ako ngayon? Dito ako sa court for trial ngayon, sabi ni San Pablo. Kasi, no, I'm being tried by you today for believing that the dead will rise to life. Yun sabi ni San Pablo. Then, sabi niya, I have, this themselves have, namely, that all people, both good and the bad, will rise from death. So, ibig sabihin, brothers and sisters, ito na yung kasagutan na sinasabi na ng question natin. No? Sinasabi dito ng Skriptura sa atin ng Panginoon. Ito na kasagutan. Okay? No? Ang sinasabi dito, no? Yung muling pagkabuhay ni Jesus ay, no, tumalo sa kasalanan at sa kamatayan. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagpapatunay na tayo ay muling mabuhay sa inaharap. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagpapatunay ng Espiritu Santo ay nandito sa atin ngayon. Kasama natin ngayon. Kasi pag hindi siya muling nabuhay at hindi siya bumalik sa Ama, how about the Spirit, the Holy Spirit na promise? Wala. That's why, yun ang reason. Nakuha niyo, brothers and sisters, yung mga reason. Kaya yun, no, yung reason why we celebrate, ginugunita natin itong Easter season. May rason, may katwiran tayo. Kasi sinasabi ko nga, ng tao ngayon, kung nakaunawa siya ng masyado, hindi na siya matatakot mamatay. No? Hindi na siya matakot mamatay ang tao. Ang katakutan ng tao, ano? Sa muling pagkabuhay. Bakit? Ano sabi ni Jesus sa muling pagkabuhay ng tao? Ano sabi ni Jesus sa muling pagkabuhay ng tao? Ito ang katakutan ng tao, hindi yung kamatayan. Sabi niya, do not be surprised. Kasi nirecord lang ito ni St. John the Evangelist eh. Sinabi ni Jesus, si Jesus mismo nagsabi nito eh. Do not be surprised at this. The time is coming when all the dead will hear His voice. Ano bang dead na sinasabi dito? Na napatay talaga physically, yung separate yung soul and body. And come out of their graves. Those who have done good will rise and live, and those who have done evil will rise and be condemned. Anong dapat katakutan ng tao? Ang kamatayan o ang resurrection? Sa resurrection. Yung muling pagkabuhay. Baka masabi kayo, brothers and sisters, na ito ay spiritual resurrection. Hindi dito. Sabi dito. Itong minention ni Jesus dito sa above. Dito sa chapter na ito ng Gospel. Ang spiritual resurrection. I am telling you the truth. No? Whoever hears my words and believes in Him who sent me has eternal life. No? He will not judge,
but has already passed from death to life. Okay, spiritual resurrection. Pag nakinig ka sa salita ng Diyos, no? He believes in Him who sent me, has eternal life. He will not be judged, but has already passed from death to life. That is eternal. That is spiritual resurrection. No? Na pag narinig mo, ibig sabihin, no? Yung spirito na patay ay buhay na. Automatic mabubuhay siya. Ngunit, ang dito sa baba, dito sa verse 28, it refers to physical resurrection. No? Sabi niya, do not be surprised at this. The time is coming when all the dead will hear His voice and come out of their graves. Those who have done good will rise and live, and those who have done evil will rise and be condemned. So, kaya sinasabi natin dito, brothers and sisters, ang katakutan dapat ng tao ay yung kanyang resurrection, yung muling pagkabuhay. Bakit? Bakit? Baka i-condemn tayo. So, eternal condemnation yun. Kaya yung Book of Revelation nagsasabi, mapalad yung hindi nakasama. Mapalad yung nakasama sa unang muling pagkabuhay. Bakit? Kasi yung ikalawang kamatayan ay wala nang kapangyarihan sa kanya. No, yun. So, brothers and sisters, ito yung napapansin natin dito. Okay. Good evening sa kaya Maria. Parado kaga Evelyn, si Sir Evelyn yan. Good evening. God bless. Kaya Mary Chris Flores watching. And kay Mimi Iria Ispuzado Chu. Ganon din kay Sister Fatima Gialon Zavribiga. Kay Maninay Maming Bagay Gonzaga. Ganon din kay Sister Faith Zaraza. Kaya Sister Salud Lumbo. Kaya Sister Teresita Kadwa. At ganon din, no, kaya Sister Chucky Liz Herbacio Aliera. At saka kay Sister Josephine Miharis. At saka, ganon din, no, sa kay Sister Jacqueline, no, Alpahardo. At saka sa Iloilo Team Okti, no, groups. No. Good evening. At saka kay Nanay Rosanelia Kabalar. At saka ganoon din kay Ma'am Grace Parcon, good evening. Kaya Brother Rolly, kay Sister Jo Adilantar, no, good evening. At saka sa group po ng Servant Leader of El Shaddai, good evening. Group po niya na. At saka ganoon din sa El Shaddai, Group of El Shaddai Daily Devotion. So good evening to all of you. Brothers and sisters, gandang gabi sa lahat-lahat sa inyo. Sumusubaybay po sa atin. Okay, punta tayo dito sa mingi ako ng tawad mo sa inyo kagabi kasi meron tayong nagka-trouble, no? Nagka-trouble yung ating koneksyon, no? Kaya hindi ko natapos yung at saka hindi man talaga matapos yun, no? Yung topic ko kagabi, tingil yun, pinag-usapan natin dito yung the mystery of the church, no? Kaya pag mystery of the church yung pag-usapan natin, hindi natin mabaliwala yung role ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya last na sinasabi ko sa inyo kagabi before ako na nawala sa ere, na sabi ko, the Father plan to assemble in the Holy Church all those who would believe in Christ. Yan ang plano ng Ama na i-assemble, ipunin sa simbahan, no, ang lahat na naniniwala kay Kristo. Ito nga yung already from the beginning of the world, no, the foreshadowing of the church took place. She was prepared for in a remarkable way throughout the history of the people of Israel.
and by means of the Old Covenant. Ito sinasabi natin, ito yung journey. Before itong i-prepare talaga, makita natin, no? Ang haba-haba ng journey, haba-haba ng nangyayari from Abraham. Ang haba-haba ng nangyayari. Until such time na ibintan ng mga kapatid ni si Joseph doon sa, no, at saka nanirahan sa Egypt, at saka dumami sila sa Egypt. Yun. At saka yun ang, no, yung preservation, no, ng promise ng Diyos ay talagang pinangatawanan ng Diyos. At saka ito yun, no, Old Covenant. No? So dito, no, established in the present era of time, the church was made manifest by the outpouring of the Spirit. Kaya, at the end of time, she will achieve her glorious fulfillment. Then, as may be read, no, in the fathers, in the holy fathers, all just men, from the time of Adam, from evil, no, the just one to the last of the elect, but the elect will be gathered together with the Father in the universal church. Kita niyo, brothers and sisters, yung declaration ito ng Vatican Council, Second Vatican Council, sa mga council. Sa kanya paniwala, mula kay Adam, si Abel. No, then, no, hanggang sa katapusan, no, ng mga pinili ng Diyos, elect. No, iipunin will be gathered with the Father in the universal church. Kaya in-establish itong church, itong universal church, for the sake of this elect. Kita natin, brothers and sisters, no? Itong mga elect. Kaya kung basahin natin, itong biblical references natin dito, dugtong natin itong gabi, brothers and sisters, no? Ang Ephesians chapter 1, verses 9 to 11, nagsasabi dito, ito yung pananaw, no, ng church, ng Catholic Church. Ito yung pananaw ng Catholic Church, at saka declare ito ng council, ng Second Vatican Council, ng miyembro ng mga Second Vatican Council, na sabi dito, darating ang panahon na ang mga tao from Adam sa kay Abel, then hanggang sa katapusan sa mga pinili ng Diyos will be gathered together with the Father in the universal church. Yung Skriptura, nagsasabi dito, brothers and sisters. Sabi ng Skriptura dito para medyo mayroon tayong panghahawakan na katotohanan dito. Sabi ng Skriptura dito, sabi niya sa panang, God hid what He had purposed and made known to us the secret plan He had already decided to complete by means of Christ. No? He has decided before, no? A plan He had, no, already decided to complete. Kaya ito yung declaration nila, no, na ganito pala yung kan. This plan which God will complete when the time is right is to bring all creation together, everything in heaven and earth, with Christ as head. No? So, ibig sabihin, sino bang head ng Christian church? No? Or especially the Catholic Church? Si Christ. No? All things are done according to God's plan and decision. And God chose to us to be His own people in union with Christ because of His own purpose, based on what He had decided from the very beginning. Kaya sinabi natin dito, brothers and sisters, no? Nasa natin dito, kasi sabi dito, no? All just men from the time of Adam, time of Abel, no? Anak kasi ni Adam sa Abel, and the just one to the last of the elect will be gathered together with the Father in the universal church. Si Jesus is the head of the church. Kaya, added to this, brothers and sisters, sinabi dito sa atin, na isa pa sa dito sa passage sa Scriptura na nagpapatunay nitong declaration na ito, no, ng council sa church,
sinasabi dito, then the end will come. Ano ba sinabi dito? No? Pagdating ng panahon, last, no? Then the end will come. Christ will overcome all spiritual rulers, authorities, and powers, and will hand over the kingdom to the Father. No? For Christ must rule until God defeats all enemies and puts them under His feet. Under His feet. So the last enemy to be defeated will be death. Yun. No? Yun, brothers and sisters. Nakikita natin dito na klaro na yun ang plano ng Ama. Kaya, napaka-importante ito. Then, no, tapos na, yun ang plano ng Ama. Brothers and sisters. Yun ang sinasabi dito ng council sa atin. Na church, no, sa church, ipunin lahat. Yun ang gusto ng Ama, na pagdating, no, ng takdang panahon, lahat-lahat ng mga pinili, lahat-lahat ng pinili ng Diyos, lahat-lahat ng Kanya, ay ipunin niya. Isahin. Isahin, no, sa ilalim ng pangulo, no, sa pag-care, sa pag-shepherd ng ating Panginoong Hesukristo. At siya ang ulo ng church, no? Kaya iipunin lahat ito at may anong tawag yan? May responsibilidad ka at ako dito. Mamaya na yan, no? Okay. Tapos na yung plano ng Ama. Ganun ang plano niya. So the Son therefore came on mission from His Father. Ito yung plano ng Ama. Kaya dapat trabahuhin ito. Hindi ba? Kaya dapat trabahuhin ito. No? So the Son therefore came on mission. Ano ang gusto ng Diyos? Ipunin lahat. Silalim. No? Lahat-lahat. Mula pa noon, yung mga tao noon na pinili niya. Yung kanyang mga tao. Ipunin lahat. So, the Son therefore came on mission from His Father. It was in Him, no, before the foundation of the world, that the Father chose us, no, and predestined us to become adopted children. For in Him, it has pleased the Father to re-establish all things. Re-establish all things. Kaya, mapansin nyo dyan sa 1 Corinthians chapter 15, dahil kay Adam, tayo ay nangamatay, ngunit dahil kay Kristo, ay tayo huling namang mabuhay. No? Dahil kay Adam. So, dito, ang Ephesians chapter 1 verses 4 to 5 and 10, ito yung sinasabi dito ng Skriptura, na plano ng Panginoon. Nasa wala pa. Sabi dito, 4. Even before the world was made, God had already chosen us to be His through our union with Christ, so that we would be holy and without fault before Him. Because of His love, God had already decided that through Jesus Christ, He would make us His sons or children. No? This was His pleasure and purpose. Sa pamamagitan ni Kristo ay magiging adopted children tayo ng Diyos. No? No. His plan, which God will complete when the time is right, is to bring all creation together, everything in heaven and earth, with Christ as Head. Kaya, unang ginawa, unang tinrabaho ito ng Panginoon. Yung misyon na ito, kita mo, yung misyon na, yung plano ng Ama, ay sino unang gumawa? Si Jesus. No? Kasi ito yung pinaka-purpose, plano, ipunin sa Kanya, siya. Kaya, dapat siya unang gumawa. Then, dito makikita natin, brothers and sisters, no? Dahil sa Kanyang, by His obedience of Jesus, no? He brought about redemption. No? So, because of His obedience, kahit na yung kamatayan sa cross, yung nakakahiyang kamatayan, kahit na yun pa ang hatol, no, ay sinunod pa rin niya, brothers and sisters. No? So, the church, or in other words, the kingdom of Christ, now present in mystery, grows visibly in the world through the power of God. Okay. By His obedience, na ating Panginoong Hesukristo, no, dinala niya yung kaligtasan. Tinubos niya tayo. Tinubos ito, binayaran niya
yung ating kasalanan. Ngunit, brothers and sisters, huwag tayo magkamali ulitin ko. Akala nyo, yung, yung sufferings and death ni Jesus ay paid na tayo? No. Without resurrection of His body, wala pa. Tandaan niyo yan. Huwag tayo paglukuhin ng ating nalalaman before. No? Wala pa. Kung hindi muling nabuhay si Jesus, ay useless lahat. San Pablo mismo makatestify din sa 1 Corinthians chapter 15. Basahin niyo from verse 7 to 14. No, wala. Kaya ito yung reason why nagagalak tayo. Sinabi ko na sa inyo sa introduction na bakit nagagalak tayo sa Easter season. No? Nag-start sa Easter Sunday. Bakit nagagalak tayo? Those are the reasons. At ito isa. No? So, ito, no? The church, or in other words, the kingdom of Christ, now present in mystery, grows visibly in the world through the power of God. Through the power of God. Grows visibly. Makikita natin yung kanyang pag-usad, yung kanyang paglaki, yung kanyang pagdami. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Sa alam natin yung kapangyarihan na yan. So, this inauguration and its growth are both symbolized by the blood and water which flowed from the open side of the crucified Jesus. Diyan sa John chapter 19 verse 34. Inauguration yun. No. Nakita niyo, brothers and sisters, unang-una, sinabi ni Jesus diyan sa Matthew chapter 16, on Jupiter, means rock, and on this rock I will build my church, and even the gates of hell will not prevail against it. Kita niyo, sinabi niya, tayo niya yung kanyang simbahan, yung church, yung kingdom. Ngayon, kailan na inauguration ng kanyang sinabi? Dito sa John chapter 19 verse 34, doon inaugurahan yung church. No. Yun ang inauguration. No. Then, kailan nag-start umusan? Kailan nag-start umusan? Yung establish ni Jesus na church kaharian. After the outpouring of the Holy Spirit. Kasi siya mismo nagsabi, huwag kayong lumabas. Huwag muna kayong mag-testify sa akin. Kasi hindi pa nararapat. No? Hintayin nyo muna yung power, yung kapangyarihan mula sa itaas. No? Pag dumating sa inyo, doon kayo mag-start na mag-testify. So, ibig sabihin, doon sila nag-start. No? Inagurahan yung kingdom, diyan sa John 19:34, yung sinabi niya sa Matthew chapter 16, at saka nag-start, no, growing, no, yung after the outpouring of the Holy Spirit. Nakita niyo, brothers and sisters, in history, hanggang ngayon, no, and foretold in the Lord's words concerning His death on the cross, no, sabi niya, no, John 12:32, and I, if I be lifted up from the earth, will draw all men to myself. No? So, dito, as often as sacrifice of the cross in which Christ, our Passover, has been sacrificed. No? So, sinasabi dito sa 1 Corinthians chapter 5 verse 7, Jesus is our Passover. 1 Corinthians chapter 5 verse 7. Ganda ito kasi hindi tayo magkamali dito. You must remove the old no, of sin, so that you will be entirely pure. Then you will be like a new batch of dough without any yeast, as indeed I know you actually are. For your Passover festival is ready now. No. For your Passover festival is ready now that Christ, our Passover Lamb, has been sacrificed. So, yun, brothers and sisters. Nakita natin dito. Jesus Christ is our Passover Lamb. So,
dito, no? No. Mapapansin natin, brothers and sisters, no? So, at the same time, no, in the sacraments of Eucharistic bread, the unity of all believers who form one body in Christ. No? Ang 1 Corinthians chapter 10, verse 17, may pansin nyo kanina, na brothers and sisters, hindi nakilala ng mga disciple niya, dalawang disciples niya, kung hindi siya nag-break, ng bread, no? ng bread. So dito sa 1 Corinthians chapter 10, verse 17, ito nakasaad dito. Because there is the one loaf of bread. There is one loaf of bread. No, isang loaf. All of us, though many, are one body, for we all share the same loaf. So, His sacrifice, no? Nakikita natin dito na talagang pag-isahin talaga tayo ng Ama, yung plano niya. Kaya yung proseso, yung lahat ng mga proseso, no, ginawa ni Jesus, no, nangyayari, at saka ipinagpapatuloy natin hanggang ngayon, brothers and sisters. So, ito na. No? Both express and brought about, all men are called to this union with Christ, who is the light of the world, from whom we go forth, through whom we live, and toward whom our journey leads us. Okay, when the work which the Father had given the Son to do on earth, okay, nakita natin no, was accomplished. Nakita niyo, brothers and sisters, tapos na. Kaya makikita natin dito yung role sa church, no, pag nag-aralan natin, tapos na. No? Sabi dito ng council, when the work which the Father had given the Son to do on earth was accomplished. Okay. Basahin mo natin ang John 17:4. Itong sa kasaad dito. Sabi dito ng Skriptura sa 4. I have shown your glory on earth. I have finished the work you gave me to do. Tapos na ba ang trabaho ni Jesus? Yes. John 17:4 sabi, that's why when the work which the Father had given the Son to do on earth was accomplished. Kailan accomplished? No? Ito na. Ito na, malapit na. Yung ginugunita natin. Ilang araw na lang ay akyat na siya ng babalik na siya sa Ama. At pagbalik niya sa Ama, i-pour out yung Holy Spirit. Tapos, yung kanyang, no, yung role niya bilang second person of the Holy Trinity. No? So, ulitin ko basa. When the work which the Father had given the Son to do on earth was accomplished, ano yun? The Holy Spirit was sent on the day of Pentecost in order that He might forever sanctify the church. And thus all believers would have access to the Father through Christ in one Spirit. Okay, nakita niyo, brothers and sisters, ang John chapter 17 verse 4, si Jesus mismo ang nag-confirm. Tapos na. No? Nilolahati na kita at nilolahati, no? Kaya tapos na yung trabaho ko. Oh, sabi ni Jesus. Ngayon, ano na mangyayari? Ito na. Basahin natin ang Ephesians chapter 2 verse 18. Kaya minsan, brothers and sisters, no, dapat talaga medyo tayo pataas-taasin yung talaga yung mga secret ng Panginoon. Dapat i-ano na natin. Kasi ang ibig sabihin ng revelation is remove the veil. Revelation is
to remove the veil. Revelation. Remove the veil. No? So, dito, sa chapter 2 verse 18 ng letter of St. Paul to the Ephesians, ito nakasaad dito. It is through Christ that all of us, Jews and Gentiles, are able to come in the one Spirit into the presence of the Father. No? Kaya tingnan nyo, no? Diyos, kahit sino, no? Ito yung sinasabi dito eh. No? The Holy Spirit was sent on the day of Pentecost. No? Hinihintay natin ito na gunitahin, celebrate. Kaya advance tayo na malaman natin, no? The Holy Spirit was sent on the day of Pentecost in order that He might forever sanctify the church. Sanctify the church. Na-establish si Jesus na church. Yun, kita nyo? Yung church na establish niya, sanctify ng Holy Spirit. No? And thus, all believers would have access to the Father through Christ in one Spirit. Paano tayo maka-access sa Ama? Sa pamamagitan ni Kristo, sa tulong ng Espiritu Santo. So nakikita yung role ng Espiritu Santo dito, kung ano ka-importante, na hindi natin binibigyan ng pansin, almost hindi natin binibigyan ng no, tawag na, na importance, no, in our teachings, in everything that makita natin dito. Hindi. Role ng Espiritu Santo ngayon. Si Jesus mismo nagsabi, tapos na ang akin. Kaya sineselebrate nyo, no, yung aking presence during sa Holy Eucharist, diyan, makita nyo. Lahat diyan, no, nagpaalala sa inyo na kasama ninyo ako. Diyan. At paisahin kayo, no, i-unite kayo ng Espiritu Santo sa akin. Without the presence of the Holy Spirit, kahit anong activities natin, no, kahit binabanggit natin pangalan ni Jesus, walang yun. Wala. So, okay. Sayang natin ito. Good evening, no? Sa kaya Brother Pipito Calomno, no? Good evening. Ganon din kay Brother Mike Evidente, kay Sister Catalina Garingo, kay Sister Lutgarda Janko. Good evening kay Sister Ruas, no? Kaya Sister Julieta Zain Ziva Zandoy, kay Sister Hook Shani Pliniago, kay Sister Rosemary Hakulbi Frias Clabaton, nanon din kay Sister Lily Siasat, kay Sister Ed Magada, brother, no? Ganon din kay Sister Jennifer Grino, kasi kay Sister Love Esposo, no? So good evening sa inyo, ha? Brothers and sisters, sa inyong lahat-lahat, no, na sumusubaybay sa atin sa mga oras na ito. Okay, continue. So, ito na, no? Ang sinasabi dito, no? The Spirit, no? Siya magbibigay access sa atin sa Ama sa pamamagitan ni Kristo. So, yung sabi sa ulitin natin, no? Forever no? Holy Spirit was sent on the day of Pentecost. Malapit na gunitahin, in order that He might forever sanctify the church. Ibig sabihin, no, the true church. And thus, all believers would have access to the Father through Christ in the one Spirit. He is the Spirit of life, a fountain of water springing up to life eternal. No, yan sinasabi diyan sa John chapter 4 verse 14 at saka John chapter 7 verses 38 to 39, no? No. Kaya wag natin basahin isa. Ano niyo lang, take note niyo na lang, no? Then through Him the Father gives life to men who are dead from sin, till at last He revives in Christ even their mortal bodies. Yan sinasabi dito sa Romans 8 chapter 8 verses 10 to 11, no? Yun.
Alam niyo ba kung sino magbigay buhay, muling buhay? Magbigay ng buhay sa iyo pag namatay ka? Espiritu Santo na hindi natin binibigyan ng importansya. Sabi dito, Romans 8:10-11, but if Christ lives in you, the Spirit is life for you. Ibig sabihin, inseparable ito eh. Pag sinabi mo na si Kristo yan dyan sa iyo, tapos Espiritu Santo, wala eh, imposible na walang Espiritu Santo pag pag in-claim mo si Kristo sa iyo, tapos absent Espiritu Santo, no? So, the Spirit is life for you because you have been put right with God, even though your bodies are going to die because of sin. So if the Spirit of God who raised Jesus from death lives in you, then He who raised Christ from death will also give life to your mortal bodies by the presence of His Spirit in you. Can you, brothers and sisters? So, kaya, mahirap, no, mag-claim na righteous tayo. Mahirap, no, nasabihin natin ang tapos na tayo ay matutuwid na, righteous na. Mahirap, no? Ang Espiritu Santo lang kasi, no, yung may kakayanan na dalhin tayo na magiging kagaya ni Kristo. Kasi yun ang natin importante dito eh. Kaya, yun ang purpose ng Ama, no? Na i-dignify tayo, no? At gawin tayo na magiging kagaya ni Kristo. Kasi ang likeness, ang image and likeness of God in man na kay Jesus. Ngunit hindi marating ng tao ito na magiging totoong Kristiyano siya without the Holy Spirit. Kaya brothers and sisters, no? Ito pinapatunayan sa atin, kung kaya ng Espiritu Santo na buhayin yung katawan, yung patay na katawan mo, kaya ng Espiritu Santo baguhin, gawin na kagaya kay Kristo. At saka yung Espiritu Santo, yon ang nagbibigay sa atin ng revelation, nag-remove ng veil. Nabasa niyo diyan sa sa 2 Corinthians chapter 3. Pag active sa iyong Espiritu Santo, brothers and sisters, siguraduhin mo, the veil is removed. Sabi dito, mahaba ito, babasahin nyo from chapter 1, from verse 1 to, hanggang matapos ang verse. Dito sa verse 18, I think, no, verse 18. Ito, sinasabi dito. Sabi dito sa Old Testament, kasi ang fulfillment sa Old Testament, sa New Testament naman eh. Kaya kahit basahin natin ito, madali natin maunawaan ito. It is who made us capable of serving the new covenant, which consists not of a written law, but of the Spirit. The written law brings death, but the Spirit gives life. Kahit anong gagawin niyo, brothers and sisters, kahit anong gagawin niyo, kahit anong gawin natin, kahit anong gagawin ko, i-claim ko na nakaserve ako ng totoo, na-claim ko na madami kong obligasyon, na marami kong responsibility, marami kong nagawa, no? Kaya popular ako. The law was carved in letters on stone tablets, and God's glory appeared when it was given. Even though the brightness on Moses' face was fading, it was so strong that the people of Israel could not keep their eyes fixed on him. If the law, which brings death when it is in force, came such glory, how much greater is the glory that belongs to the activity of the Spirit? So the system which brings condemnation was glorious. How much more glorious is the activity which brings salvation? We may say that because of the far brighter glory, now the glory that was too bright in the past is gone. For if there was glory in that which lasted for a while, how much more glory is there in that which lasts forever? Because we have this hope, we are very bold. We are not like Moses, who had to put a veil over his face so that the people of Israel would not see the brightness fade and disappear. Veil. Takip. Kahit nakatakip. Kahit noon, nakatakip lahat eh. No. Their minds, indeed, were closed. And to this very day, their minds are covered with the same veil as did the book
of the Old Covenant. The veil is removed only when a person is joined to Christ. Ito na. Sino makapag-join kay Christ? Paano tayo maka-join kay Christ? Sino? Who? No? It's the power of God. Okay. The veil is removed only when a person is joined to Christ. Even today, whenever they read the law of Moses, the veil still covers their mind, but it can be removed as the scripture says about Moses. His veil was removed when he turned to the Lord. Now, ito yung pinaka-important. Now, the Lord in this passage is the Spirit. And where the Spirit of the Lord is present, there is freedom. All of us then reflect the glory of the Lord with uncovered faces, and that same glory coming from the Lord, who is the Spirit, transforms us into His likeness in an ever greater degree of glory. So nakita niyo, brothers and sisters, the Lord in this passage is not Jesus, is not the Father, but the Spirit. So, ibig sabihin, no, ang Lord na nagre-remove ng veil is the Holy Spirit. Ngayong panahon natin ngayon, the last days. Brothers and sisters, yun, no, ang nagre-remove ng veil, no, brothers and sisters. So, hanggang dito lang muna tayo. Ipagpatuloy natin ito bukas, brothers and sisters, no? Itong ating, ating topics, no? Tuloy-tuloy natin itong church para maunawaan talaga ng ating mga kapatiran, no? Yung katuruan talaga ng simbahan, ng church mismo para sa kanyang sarili. Kung hindi natin maiwasan na dumaan tayo dito sa Trinity. Kasi, no, yung Trinity naman ay siya naman talagang pinanggalingan ng simbahan, ng church, ng totoong church, no? Sila naman. Kaya, no, sa akin dito, no, sorry kung mayroong mga sinasabi dito na hindi ninyo naririnig sa iba at baka sabihin ninyo na nag-iimbento ako. No. Ngunit, sinasang-ayon ko rin ito sa katuruan, no, galing sa mga matataas. So, good evening sa kay Sister Anabili Kabatia. At saka, good evening din sa kay Nanay Rosanilia, sa kay Sister Patricia, kay Sister Jacqueline, kay Sister Maribek, kay Sister Minda, ganun din kay Sister Sister Jocelyn, no? At saka Sister Gingging, no? Ganun din sa kaya Sister Nanay Erlinda Inuhas, no? Good evening. At ganun din kay Ma'am Grace, no, Parcon, at saka kay Brother Nestor Camposagrado, at saka ganun din kay Sister Angeles Noropenan, at ganun din, no, good evening din sa kaya Sharon, no, dalapin niya kay Sister Lorna, kay Sister Vicky, kay Sister Marlene, kay Brad Piping, at ganun din, no, good evening sa kaya Brad Bibi, kaya Sister Sabil, kay Sister Bibi, kay Sister Asusina, dito kay Brad Berting, no, at saka kay Sister Phoebe. No? At ganoon din, no, sa kay Sister Biday, kay Sister Joy, Sister Milay, kay Sister Cecil, kay Sister Jocelyn, no. Sa inyo lahat-lahat, no, we continue to pray each other, no, brothers and sisters, na bigyan tayo ng lakas, talino, at saka malusog na pangangatawan, no. Ito po si Bay Edward at nag-aanyaya sa inyo na pwede nyo rin, no, na subscribe yung ating YouTube channel, no, so The Triune God, no, The Triune God. Kaya The Triune God kasi importante talaga malaman natin yung role ng Trinity, no, na dito sa church para sa ating kaligtasan, no. Good evening and God bless to all of you, no.